traffic update muna tayo mga karangkada. Ang nakikita sa inyong mga screens ay ang feed mula sa MMDA Metro Base. Ngayon, nakikita nyo ay ang traffic situation dyan ngayon sa may Monumento Circle. So yan yung mga galing ng Camanaba area at papunta ng Quezon City or papunta ng NLEX. Sa mga oras na ito, wala naman magiging problema ang mga motorista sa area na iyan. Samantala, lumipat naman tayo sa may intersection ng Espanya at Lacson Avenue. Ito yung sa may UST area. So nakita nyo yung medyo marami ngayon ng mga sakyan na mabagal ang kilos ngayon. Yan yung mga galing ng Quiapo at galing Espanya, papunta ng Welcome Rotonda at Quezon City. May konting build-up or pagbagal kasi rush hour ngayon at marami nang pauwi galing sa kanilang trabaho at eskwela. Samantala na sa right side ng iyong mga screens, medyo maluwag naman ang daloy ng trapiko. Yan yung galing ng Quezon City, galing Welcome Rotonda at papunta ng Quiapo at Intramuros area. June 26, 2025, Huwebes. Pabugso-bugso ang buhos ng ulan kaya ingat po tayo. Dito sa Arangkada Balita, patuloy din ang buhos ng mga impormasyon at balitang dapat nyo nang malaman. Kasama nyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Sa ngalan ni Nina Corpus, ako si Jackie Manabat. Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kaagapay nyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radio Patrol sa East 30, 92.3 FM Radio Manila at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako, si Jack Batallones. Ito ang Arangkada Balita. 200 bahay sa Talisay City nasunog. Sa pool sa video, binatilyo, binaril ng riding in tandem, mga suspect na patay ng armadong sibilyan. International Criminal Court hiniling sa gobyerno ng Pilipinas na protektahan ang mga testigong sasalang sa paglilitis sa dahig ng war on drugs ni Duterte. Impeachment case laban kay VP Sara Duterte, pwedeng daanin na lang ang conviction o dismissal sa botohan. Pero ang Kamara nanindigang dapat ituloy ang paglilitis. At Ivana Alawi, sinagot ang issue na homewrecker daw siya. Nawala ng tirahan ng nasa 200 pamilya matapos masunog ang kanilang mga tahanan sa Talisay City, Cebu. Yan ang umarangkadang balita ni FMR News Cebu correspondent Clark Pasuit. Aabot sa 200 pamilya o mahigit 1,000 katao ang nawala ng tirahan dahil sa sunog na sumiklab kahapon sa sitio Mananga, Barangay Tabunok sa Talisay City. Umabot sa Task Force Alpha ang naturang sunog. Umabot ang halos 3 oras bago naapula ang apoy. Ayon sa mga bumbero, nahirapan silang patayin ang apoy dahil umabot ito sa mga bahay sa ilalim ng tulay na hindi na maabot ng kanilang fire truck. Sa inisyal na investigasyon ng mga bombero, sinasabing may nag-welding malapit sa bahay na pinagmulan ng sunog. Posibleng dito umano nagsimula ang sunog. Aabot naman sa mahigit 2 milyong piso ang halaga ng naabong ari-arian. Pansamantalang tumutuloy ngayon ang mga nasunugan sa Tabunok Sports Complex. Nangako naman si Talisay City Mayor Samsam Gulyas na makakatanggap sila ng ayuda at suporta para makabangon muli. Clark Pasuit, umaarangkada sa pagbabalita. Sa pool sa video, ang pamamaril ng riding in tandem sa isang menor de edad sa Taguig. Ang mga salarin napatay rin matapos habulin ng armadong sibilyan. May report si Ryan Paraboles. Sa kuha ng CCTV, makikitang naglalakad ang 17 anyos na si Mark kasama ang isang bata sa General Luna Street sa Barangay Tuktukan, Taguig. Maya-maya, biglang dumaan ang riding in tandem at malapit ang binaril si Mark. Bumulagta sa kalsada ang biktima. Nagpulasa ng mga nakakita sa krimen. Hindi nahagip ng CCTV pero tinamaan din ng bala ang isang tricycle driver. Habang tumatakas ang riding in tandem, hinabol naman sila ng isang dating barangay tanod na armado ng baril. Pinagbabaril niya ang mga nakamotorsiklong salarin hanggang sa mapatay ang mga ito. Ayon sa mga pulis, may nakabinbing kaso sa napatay na rider. Isinugod naman sa ospital si Mark na 5 tama ng bala ang inabot sa ulo at katawan. Nagpapagaling na siya sa ospital pati na ang nadamay na tricycle driver.
Base sa inisyal na investigasyon, posibleng may kinalaman sa iligal na droga ang pamamaril. Kalalabas lang daw ni Mark sa bahay Pag-asa matapos sumailalim sa rehab. Ang isa sa dalawang barker na nakitang pinulot at pinagpasahan ng baril na ginamit ng riding in tandem. Hinahanap ang isa pa. Na-recover din ang baril. Mahaharap ang dalawang barker sa reklamong obstruction of justice at illegal possession of firearms. Inimbitahan din ng Taguig Police ang lalaking bumaril sa riding in tandem na posibleng sampahan ng homicide at illegal possession of firearms. Ryan Parabole, sumarangkada sa pagbabalita. Sugatan ng 3 binatilyo nang bumangga ang sinasakyan nilang motor sa nakaparadang pickup truck sa Coronadal City. Nakunan sa CCTV ang buong eksena kung saan mapapangsin lumagpas sa kalsada ang motor saka tumama sa pickup. Tumilapon pa sa likurang bahagi ng truck ang isa sa sakay ng motor. Base sa investigasyon, pauwi na sana ang 3 matapos mag-ani ng pakwan. Unang nabanggaan ng motor ang isang matandang siklista na tumatawid sa kalsada. Dito nawalan ng kontrol ang driver at bumangga sa pickup. Dinala sa pagamutan ang mga binatilyo. Bigong makatakas ang isang karnapper matapos maitimbre sa mga pulis ang pagtangay sa isang sasakyan. May report si FMR News Lanao del Sur correspondent Jam Nueva. UP ang pintuan ng pulang pick-up habang wasak naman ang harapan ng police mobile. Ganyan nagtapos ang habulan kahapon ng umaga sa Bacolod, Lanao del Norte. Base sa alert na natanggap ng mga otoridad, isang sasakyan ang tinangay sa barangay Pigkarangan sa bayan ng Tubod pasado 9:00 ng umaga. Agad naglatag ng checkpoint ang Bacolod Municipal Police Station sa barangay Esperanza at nang dumaan ang inireport na sasakyan, imbis na huminto ay pinaharurot ito ng kawatan at nauwi sa habulan na tumagal ng mahigit 20 minuto. Agad na inaresto ang sospek na nakilalang si alias Jimuel, 27 anyos, may asawa at residente ng Purok 6, Malingaw, Tubod. Itong 3 to 5 minutes na police response ay ating pinapatutupad, tuntunin doon sa katusan ng ating chief, bagong chief PNP. Ang ginagawa natin, dahil bago ito, patayan sa pag-response, so we have conducted signalization exercises. Kaya namang pag-response ang ating police within 5 minutes. May nakikita lang tayong challenges kung mangyayari ang mga insidente sa farm barangays. Nasa kustodiya na ng Tubod Municipal Police Station ang sospek para sa tamang dokumentasyon at pagsasampa ng kaso. Jam Nueva, umaarangkada sa pagbabalita. Formal nang itinakda ng Senado ang pagbubukas ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa July 29 sa pagbubukas ng 20th Congress. Kumpirmado ito mula kay Attorney Reginald Tongol, tagapagsalita ng Senate Impeachment Court. Pero hinihintay pa ng Senado ang ikalawang certification mula sa mababang kapulungan bilang patunay na ito'y nagnanais na ituloy ang prosecution. Samantala, binigyang linaw ni Senate President Francis Escudero na hindi ito pagbabasura ng kaso, kundi pagre-refer lang pabalik sa Kamara para kompletuhin ang requirements. Opisyal nang itinalaga ni Vice President Sara Duterte si Attorney Michael Poa bilang tagapagsalita ng kanyang depensa para sa nalalapit na impeachment trial. Ayon sa Vice Presidente, si Poa na ang sasagot sa mga tanong ng media tungkol sa kaso. Dating tagapagsalita si Poa sa opisina ng Pangalawang Pangulo at sa Department of Education nang magsilbi si Duterte bilang kalihim. Kabilang si Poa sa 16 na miyembro ng legal team ni Duterte na haharap sa impeachment court ng Senado. Iginiit ni Senate President Francis Escudero na may karapatan ng sinumang miyembro ng Senator Judge na maghain ng motion para i-dismiss ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Sabi ni Escudero, senador man o abogado ni VP Sara ay pwedeng magsampa ng motion kasama na ang dismissal o kahit ang conviction agad basta't pagbobotohan ito ng majority ng impeachment court. Git niya, wala sa saligang batas o impeachment rules ang nagsasabing hindi ito pwedeng gawin. Ngunit ayon sa House spokesperson na si Attorney Princess Abante, tungkulin ng Senado na ituloy ang paglilitis.
Dapat daw marinig ang ebidensya mula sa magkabilang panig para makapagdesisyon batay sa merito ng kaso. Habang nakatakda ng magsimula ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa July 29, mas lumalakas ang panawagan na linawin ang mga legal at ethical issues kaugnay ng kaso. Ayon kay Senate President Francis Escudero, walang bawal na mosyon sa impeachment court. Pwede ang mosyon para i-dismiss agad ang kaso at pwede rin ang mosyon para agad ipakonvict ang vice-presidente. At live via Zoom, makakasama natin si Attorney Lorna Kapunan, veteranang public interest lawyer. Magandang hapon po, Attorney Kapunan, Jackie Manabat at Jack Batallones para sa Arangkada Balita. Magandang hapon po sa inyong lahat at sa Arangkada. Apo. Yes, Attorney, unang tanong ho, anong reaction nyo doon sa naging statement mo ni Senate President Chis Escudero na pwedeng sino man daw ang maghain ng motion para ma-dismiss yung impeachment case laban kay VP Sara? Nagtataka naman kami, lalo ng mga practicing lawyers, kung bakit napakaklaro naman ng rules on impeachment. No? Motion to dismiss ay isang prohibited pleading. At nakita naman natin, alam naman natin na yung answer, although tinawag ng answer ad cautelam, ang laman nun motion to dismiss. So yung the lawyers of VP Sara, naglagay sila ng answer pero kini-question rin nila yung jurisdiction ng impeachment court. Kanya yung appearance nga nila ad cautelam Yung answer rin nila ad cautelam. Anong ibig sabihin ng ad cautelam is with caution. Na sinasabi niya sa publiko at sa korte na hindi sila nagsasubmit sa jurisdiction ng court. At ang sinabi nga nila, i-dismiss yun na to. Gusto nga nilang unahin yung hearing ng motion to dismiss nila ay yung affirmative defenses nila. Hindi pwede yun. Labag sa batas yun at labag sa rules of the impeachment. Dalawa lang ang options. Opo. Trial to convict or trial to acquit. Walang trial, walang hearing to hear a motion to dismiss, no? So nagkakamali ata si Senate President dyan. No? Yes, Attorney, yun sa ad cautelam, may nagsasabing interpretation nga dito, ay yun nga, binanggit nyo na kanina na hindi niya kinikilala yung jurisdiction. Pero bakit umaapela pa rin siya na ma-dismiss kung hindi naman niya kinikilala yung jurisdiction nito? Tama kayo, no? Kasi inconsistent nga ang function ng answer, para ilantad ng isang akusado, in this case the Vice President, to give her story, to give her narrative, to show her evidence. Pito ang articles of impeachment. Pag binasa natin yung more than 250 pages na answer, ni walang katiting na sinabing ebidensya. Ang sinabi lang dyan sa answer ad cautelam is wala namang jurisdiction ng court. Dalawa na naman ang sinasabi nilang paulit-ulit. Number 1, yung 1-year ban rule, no? At pangalawa, yung no crossover, no? Nabenta na yung arguments na yan. Okay. Attorney, ito curious question, no? Kasi lagi na lang sinasabi, legal o illegal ito sa saligang batas. Itong ad cautelam, ito yung ginagawa ngayon, ayon po ba ito sa saligang batas? O magkakaroon ba ito ng epektong pangunguna doon sa trial? Ano ba yung magiging epekto nito? Hindi nga pwedeng walang rini-recognize na ad cautelam answers sa impeachment proceedings. Kanya nga very strict nga ang impeachment, Senate rules of impeachment na non-extendable pa yan. 10 days to file an answer, not a motion to dismiss. 5 days upon receipt to file a reply. So 15 days na yon. Pagkatapos nun, pwede magkaroon ng motion to set for pre-trial, no? Kasi allowed yun, no? Sa rules of court, which the Senate rules adopted. Set for pre-trial para mag-mark na ng evidence. Ang katutak na evidence, ang sinasabi ng public prosecutors na meron sila. At most of them napakita na sa publiko nung hearings ng Quadcom sa House. No? So there is evidence. On the other hand, siguro gusto niyang wag dumating doon sa pre-trial at saka trial kasi walang
katiting na ebidensya at all Attorney, na pwede niyang ipresenta sa court. So, ang ina-anticipate natin kasi parang nabasa na natin yung motion to dismiss niya parang Opo. motion ni Senator Bato yun oo nga po. Actually, attorney, doon nga ako pupunta sa tanong na yan. Yung binigay mo na point na yan, yung last point mo. Hindi nyo ba napapansin? Actually, marami nakakapansin sa social media na rin na parang yung defense team ni VP Sara ay na-echo din yung nagiging statements ng mga Senate judges. Katulad na lang nung kay Senator Bato de la Rosa, yung sinasabi nga niya na labag sa saligang batas kasi pumapasok doon sa one-year ban. So particularly those who are supporting Vice President Sara and yung mga sinuportahan din niya ng election. Oo. Tsaka din, attorney and partner Jackie, no, yung si Senator Tolentino, sinabi niya na hindi pwede sa 20th Congress. Yun din naman yung naging isang defense, nanggaling sa depensa rin ni VP Sara. Hindi nyo ba napapansin na medyo hindi yata tama yun? Na Or may pattern. Yes, oo, parehas ang sentimiento ng dalawa. Alam mo, nung ni-interview ako dito tungkol sa impeachment parang ginamit ko yung word na lutang. Lutang na yung mga arguments na yan. At lutang na yung mga senator judges pretending to be impartial, no? At napapanahon na nga, kung may public pronouncement sila na miski na masunog itong isang senador, yung dugo niya, Duterte pa rin. Opo. Two of the senator judges, no, did not have the insensitive nga sila Sinama, dalawa pa salak sa kanila, sumama pa sa Kuala Lumpur. Judge sila, di ba? Oo nga po. Patapos sasabihin nila political neutral. Yung oath of office nila, the oath of office itself, and the Senate rules of impeachment. Sa Senate rules of impeachment, you must act with political neutrality. Politically neutral ba? Ang tanong natin sa mga judges, no? Siguro doon ang gagaling yung sense of confidence ng isang Vice President Sara, no? Siguro feeling niya lang na confident siya na she has enough senator judges who are acting as her defense counsel Okay. as regards this motion to dismiss or hearing on the affirmative defenses. Yun po, stemming from that statement po, follow up lang, mukhang ang dami na kasing detour. And sinasabi nyo, ito nga, may confidence sila sa trial. Ito yung tanong naniniwala pa ba kayo na matutuloy itong trial given Magiging fair. o magiging fair given the current climate, current situation or political situation that we have? Alam mo, kasi practicing lawyer ako, no? I've always believed in my years of practice that the case should be won on the merits, should be won on the strength of the evidence, and not merely on the weakness of the defense, no? Dito, nakikita ko sa public pronouncements ng public prosecutors, hindi lang napakalakas ng evidence ng public prosecutors against VP Sara, no? Compared to hindi lang weak defense, no defense. No defense. They are capitalizing on technicalities. Ang taong bayan, hindi nila maintindihan ano yung mga technicality na yan na one bar rule, na no crossover. Gusto nilang malaman, teka, Madam Vice President, ikaw ba ay talagang nagtangka kang patayin ang ating presidente, ang ating speaker, ang kanyang first lady? Ikaw ba, Vice President, ninakaw mo yung pera na yan? At saan pumunta yung mga confidential funds na yan? Ikaw ba, Vice President, nagbigay ka ng envelopes to bribe certain public officials? Yun ang gustong naman ng taong bayan because those are public issues of public concern. Ayaw lang marinig na nag-aaway ang Senate saka ang House sa rules. Ayaw nilang makinig na hintayin natin ang desisyon ng Supreme Court sa technicality na yan. Gusto ng taong bayan, teka muna, nagnakaw ka ba? Alam mo ba, Madam Vice President, ang ninakaw mo ay hindi mo pera. Pera yan ng taong bayan. Yun ang gustong malaman. Everybody out there would want to know the answer to that. Now, the answer ad cautelam does not answer that. It says, teka muna, ayaw namin dito.
hintayin na lang natin yung decision ng Supreme Court. Hintayin na lang natin yung decision ng appeal nila sa Apo. COA. Hintayin na lang natin yung sasabihin ng ombudsman. Klarong-klarong sa batas, the impeachment court is a separate sui generis court. Hindi kailangan hintayin ng Supreme Court, no? That can proceed on its own. Hindi kailangan hintayin yung results ng NBI. That can proceed on its own. Criminal case yan eh. Hindi kailangan hintayin ng results ng COA, administrative case yan eh. On its own, the impeachment court has exclusive jurisdiction over impeachment proceedings. Yun ang klaro. And, So namamangka sila sa apat na ilog. Oo nga po. Attorney Kapunan, no, tingin nyo, isa sa hahantong kaya, kunyari matuloy na itong impeachment trial, ay mabubuksan yung mga bank accounts daw po na mga Duterte. Kasama daw po yan. At actually, yung sinasabing iniingatan, kaya ayaw nila matuloy itong hearing. Tingin nyo po ba, pag natuloy, ay hahantong po ito doon? Oo, kasi sa Senate rules itself, no, ang sabi nila i-adapt yung new rules of civil procedure. Kasama dyan sa rules, yung tinatawag na modes of discovery. Sa issue ng modes of discovery, pwedeng mag-issue ng subpoena to subpoena the records, subpoena the bank accounts, no? At hindi pwede silang magtago sa tinatawag nilang bank secrecy law. Because precisely sa laws on bank secrecy, klarong-klaro sa batas na express provision dyan na pag impeachment ang kaso, hindi applicable ang bank secrecy law. Attorney, alam natin kapag may mga ganitong high profile na mga balita, ayan, no, maraming diversions. So para sa mga publiko na nanonood sa atin ngayon at nakikinig sa atin, no, ano yung dapat nilang bantayan? Ano yung dapat nilang abangan na mangyayari na kailangan din nila na tignan, tama pa ba ito o hindi, o diversionary tactic na ito? Klarong-klarong diversionary tactic ito, no? Hindi lang nanggagaling sa defense team, nanggagaling rin sa impeachment court itself, nanggagaling rin sa speaker, nanggagaling rin sa spokesperson nila, no? Kasi yung dinesignate ng spokesperson ng Senate, parang naging defense counsel din, ano? Sinasabi niya, in-anticipate niya na magpa-file ang defense ng motion to dismiss. Yun na nga ang nangyari. Tinawag na answer pero motion to dismiss. Hindi yan ang trabaho ng isang spokesperson ng Senado. Reportorial lang, informational lang, no? Yung anticipating what the defense is. Which was what, sadly, the Senate impeachment spokesperson did. In-anticipate niya, para siyang nag-abogado rin for VP Sara. So, obviously, maraming dilatory tactics yan. Kaya marami tayong aabangan, between marami now at tayong the- babantayan, at hindi lang tayo, ang publiko dito sa trial na ito. Kaya marami pong salamat sa inyong oras, Attorney Lorna Kapunan. Magandang gabi, ma'am. Nagpasaring si House Spokesperson Princess Abante sa biglang pag-iiba ng tono ni Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. May report si Kath Kahukom. Noong 2022. Kung dati bloodbath ang hamon ni Vice President Sara Duterte, ngayon ay tila nagkasya na lang sa wisik-wisik. Baka wisik-wisik lang daw muna. Pero gusto natin magtuloy-tuloy ang trial. Mapresenta na ang ebidensya. Doon lang natin malalaman yung kasagutan sa lahat ng ating tanong. Giit ng Kamara, tuloy ang laban para lumitaw ang ebidensya at masagot ang mga tanong ng publiko. Sa kanyang paliwanag, sinabi ni Vice President Sara Duterte na gusto pa rin niya ng bloodbath, pero nagdesisyon ang kanyang mga abogado na iba ang diskarte. Gusto ko ng bloodbath, pero iba ang gusto ng mga experts and sila yung binabayaran ko. Ayaw kong magsunog ng pera.
para lang hindi makinig sa kanila. Pinababasura rin ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang impeachment complaint dahil umano'y labag ito sa one-year rule sa saligang batas. Ngunit sabi ng mga mambabatas, ang kaso ay may batayan at dapat harapin sa tamang proseso. Kat Kahukom, umaarangkada sa pagbabalita. Nagsalita na si Vice President Sara Duterte tungkol sa pagtatak sa kanya bilang pro-China. Matapos ang mga komento niyang kumwestiyon sa foreign policy ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa isang panayam, binanatan niya ang administrasyon kung bakit raw nagkakaroon ng pagkiling sa Estados Unidos kapag may sigalot sa China. Git ng pangalawang Pangulo, hindi siya kakampi ni numan. Act. Matagal na nila yan na narrative na pro-China ako. I'm not pro any country at all. Giit ni VP Sara, I am not pro any country at all. Wala raw siyang kinikilingan. Pero Masa, kayo ang tanungin. Ano ang masasabi mo sa pahayag ni VP Sara na hindi siya pro-China dahil wala siyang kinikilingang bansa? Ano ang inyong masasabi? Mahirap pagkatiwalaan kung walang magbaback na track record ng pagtindig para sa independent foreign policy ng Pilipinas. Para ngayon lang din nagsalita tungkol sa issue na ito. Kaya kami sa Gabriela patuloy yung aming panawagan para sa pagtindig ng Pilipinas para sa kanyang pambansang soberanya. Parang hindi ako naniniwala. Kung ang interest niya is taliwas naman sa interest ng Pilipinas, malamang. Well, napakadali lang talagang claim na wala siyang kinikilingang bansa. Pero may kita naman natin doon sa panahon ng administrasyon ng kanyang ama, si Rodrigo Duterte, napakaraming mga patakaran na pumapabor sa China. The VP wants na parang play safe, ganun. Siguro po dapat kahit po wala siyang kinikilingan, dapat may malasakit man lang po siya sa bansa po natin. Ang masasabi ko lang po dun is a friend to all is a friend to none po. Dapat po meron siyang kinikilingan at dapat po Pilipinas yun. Nakikita naman natin and obviously na yung pang-aabuso ng China sa atin. As a VP, dapat meron kang paninindigan sa bansa natin. Walang nakikitang mali ang Malacanang sa pagdalo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagsira ng mga nakumpiskang shabu na nagkakahalaga ng 9 bilyong piso. Tugon ito ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa pahayag ni Vice President Sara Duterte na hindi trabaho ng Pangulo ang mag-photo op sa nakumpiskang iligal na droga. Sinabi ni Castro na hindi simpleng photo op ang ginawa ng Pangulo dahil nais niyang masawata ang iligal na droga sa bansa. Nagsisilbihan niya itong babala sa mga kriminal at inspirasyon sa taong bayan na nais masawata ang iligal na droga. Sabi pa ni Castro, hindi dapat itinatago ang pagtatrabaho bagkus ay dapat nagre-report ang Pangulo sa taong bayan. Wala pa po akong detalye at mas maganda po siguro talaga na pasinayaan at makita mismo ng Pangulo ang pagsira sa mga iligal na droga na ito kesa po walang gawin sa mga nawalang iligal na droga sa magnetic lifter. Kailan nga po ito nawala? 2018? Yan. At baka po nakalimutan din po ng Vice Presidente na ang kanyang ama ay nagkaroon din po ng pagwi-witness sa incineration ng 7.51 billion dangerous drugs sa Cavite. Ito po, baka po nakalimutan niya po ito. Baka pwede nating palakihan. Kailan po ba ito? Wait lang. 2020 lamang. So, baka nakalimutan po ito ni Vice Presidente. Tinatayang nasa 166.6 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu ang natagpuan sa baybayin ng Barangay Chanarian sa Basco, Batanes. Nakalagay sa sako ang 24 na pakete ng hinihinalang shabu na may tatak na dagwanying. Natagpuan ang mga ito ng isang mangingisda sa lugar na agad niyang inireport sa Basco Police Station. Hawak na ng PIDEA Batanes ang mga hinihinalang droga at nakatakdang dalhin sa PIDEA Region 2 Laboratory para masuri.
At sa aming pagbabalik, airspace ng Iran bahagyang binuksan kasunod ng tigil putukan. Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Binaha ang ilang bahagi ng Cebu City kagabi dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Yan ang umarangkadang balita ni FMR News Cebu correspondent Clark Pasuit. Lumubog sa baha ang ilang bahagi ng downtown Cebu matapos ang halos 4 na oras na pag-ulan. Ayon sa Pag-asa, ang ulan ay dahil sa localized thunderstorms na pinalakas pa ng habagat. Sa barangay Tipadilla, umabot ng hanggang bewang ang baha. Ang ibang mga residente gumamit na ng mga improvised na bangka para ma-rescue ang mga matatanda. Nagdulot naman ng matinding traffic ang ulan kung saan maraming mga pasahero ang na-stranded. Sa downtown area, hanggang tuhod naman ang tubig, kaya't maraming tao ang sumilong muna sa mga malls. Mag-aalas 9 na ng gabi nang humina ang ulan. Ayon sa Pag-asa, umabot sa halos 90 barrels per square kilometer ang ibinuhos na ulan kagabi. Clark Pasuit, umaarangkada sa pagbabalita. Sa kuha ng CCTV camera ng MMDA Metro Base sa EDSA Guadalupe alas 8 ng gabi nung Biyernes, makikita ang lalaking ito sa footbridge na may tila may dinudukot. Ang siste, pinuputol niya na pala ang kable ng 4 na CCTV cameras ng MMDA para sa No Contact Apprehension o NCAP. Ayon sa MMDA, bagong kabit ang mga CCTV at nung nakarinig sila ng ugong, ay chinek nilang kamera at nakitang putol ang mga kable. Iniimbestigahan pa ang insidente at pagkakakilanlan ng mga salarin. Tiniyak ng Philippine National Police na walang sasantuhin sa investigasyon sa kaso ng nawawalang 34 na sabungero. Ito'y matapos ibunyag ng isa sa mga akusado na may mga pulis na sangkot sa krimen. May report si Ryan Paraboles. Nagpapasalamat po ang ating GPNP sa patuloy. Inihayag ni PNP spokesperson Brigadier General Jean Fajardo na hinihintay na nila ang full disclosure ng isa sa mga akusado sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Nauna nang nagsabi ang akusado na gusto na niyang maging state witness. Sabi ni Fajardo, sibilyan, mataas na tao o pulisman ang sangkot dito ay hindi nila sasantuhin. Dagdag pa niya, handa ang PNP na magbigay ng seguridad sa posibleng state witness at sumuporta sa investigasyon ng Department of Justice sakaling hilingin ito. Samantala, sa isang panayam, sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na nakikipag-ugnayan na siya kay PNP Chief General Nicolas Torre III para sa takbo ng investigasyon. Sinabi niya na ibinunyag ng akusado na may ilang opisyal ng gobyerno ang sangkot sa krimen. Aniya, maingat ang mga investigador dahil maimpluwensya ang nasa likod nito. Sinabi pa ng kalihim na katiwala ng utak ng krimen ng akusado kaya alam niya ang lahat pati na ang mga dokumento. Kahit ang pagpatay umano ay may voucher pang ibinibigay para makasingil ng bayad ang salarin. Dagdag pa ni Remulla, hindi lamang 34 kundi posibleng mahigit 100 pa ang itinapon sa Taal Lake kaugnay ng dayaan sa Isabong. Ryan Paraboles, sumarangkada sa pagbabalita. Itinanggi ni Senator Risa Ontiveros sa mga paratang ng isang bumaliktad na testigo laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Nauna nang sinabi ng testigo na binayaran siya ng 1 milyong piso ng senadora para siraan si Kibuloy. Gayon din ang mag-amang Rodrigo at Sara Duterte. Narito ang report ni Angela Babad. Kasi even that, hindi na sana kakailangan. Kasinungalingan. Ito ang tugon ni Senator Risa Ontiveros sa mga alegasyon ni Michael Murillo. Siya ang nagpakilalang si alias Rene, ang lalaking nakatakip ang mukha na tumistigo sa Senado ukol sa mga kaso ni Pastor Apollo Kibuloy ng Kingdom of Jesus Christ. Ayon kay Murillo, naging hardinero siya sa Glory Mountain ni Kibuloy sa Davao City. Nakaranas umano siya ng pananakit sa kampo ni Kibuloy, pero ang mas mabigat ay ang isiniwalat niya tungkol sa mag-amang Rodrigo at Sara Duterte. Minsan po pumupunta din po doon si former President Rodrigo Duterte at former Mayor, Davao Mayor Sara Duterte. At pag umaalis na po sila doon sa Glory Mountain, dala na po nila yung mga bag
na siya pong bag na nilalagyan po ng mga baril. Pero ngayon, binabawi ni Murillo ang kanyang testimonya. Sa viral video ng isang pagtanggol valiente, sinabi niya na pinilit lamang siya ng senadora. Binayaran din umano siya ng 1 milyong piso ni Ontiveros. Lahat ng sinabi ko at kasama ko doon na nag-witness sa Senado ay ginawa lamang ni Sen. Risa upang papagsakin si Pastor at ang buong kingdom. Buwelta naman ni Ontiveros, sangkaterba ang ebidensya ng kanyang opisina na magpapatunay na gawa-gawa lang ang pahayag ni Murillo. Lahat anya ng witness na iniharap sa pagdinig ng Senado tungkol kay Kibuloy ay voluntaryong lumapit at isiniwalat ang kanilang testimonya at ebidensya. Ayon sa senadora, ang mga testimonya ay may kasamang dokumento at madaling mapatotohanan ng iba-ibang ahensya at opisyal. Handa rin silang ilabas sa tamang panahon ang mga screenshot at video bilang ebidensya. May sapat umano silang dahilan para maniwala na pinilit o binayaran si Murillo para hadlangan ng mga kasong kriminal laban kay Kibuloy at takutin ng kanyang staff at mga testigong nagsalita laban kay Kibuloy sa Senado. Naghahanda na raw sila ng seryosong legal na aksyon laban sa panilinlang at pananakot na ito. Angela Babad, umaarangkada sa pagbabalita. Tinutulan ng mga biktima ng madugong war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kahilingan niya para sa pansamantalang paglaya sa hindi isinapublikong lugar. Nangangamba kasi sila na malagay sa panganib ang kanilang buhay. May report si Cherubim Ganaden. Insurgency began Sa petisyong may petsang June 25 na inihain nila Paulina Masida, punong tagapayo ng Office of Public Counsel for Victims of OPCV, iginiit nila na dapat tanggihan ang hiling ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na pansamantalang makalaya sa hindi idinedeklarang lugar. Anila, dapat manatili si Duterte sa kustudiya ng International Criminal Court o ICC. Binigyang diin ng OPCV na ang bigat ng mga paratang, pati na rin ang katotohanang may access si Duterte sa malaking bahagi ng ebidensya at pagkakakilanlan ng mga testigo ng prosecution ay patunay na kailangan na patuloy siyang manatili sa detention para matiyak na haharap siya sa paglilitis. Bukod dito, nababahala ang mga biktima ng drug war na magkaroon siya ng pagkakataong tumakas sa hustisya. Malalagay din umano sila sa panganib sakaling maapalaya si Duterte. Ayon sa OPCV, ang posibleng paglaya ni Duterte ay isang malinaw at direktang banta sa mga biktimang buong tapang na nagpasya pa ring lumahok sa proseso para sa paghahanap ng katarungan. Mahihirapan umano ang mga biktima na tanggapin ang paglaya ni Duterte lalo't nais silang manatili ang dating Pangulo sa kustudiya ng ICC habang nagpapatuloy ang pagdinig. Para sa kanila, ito lamang ang tanging paraan para matiyak na haharap si Duterte sa paglilitis. Cherubim Ganaden, umaarangkada sa pagbabalita. Tutulong ang Department of Justice sa pagbiyahe sa mga testigo laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Den Haag, Netherlands. Nauna nang kinumpirma ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na humingi ng tulong ang International Criminal Court sa DOJ para mabigyan ng proteksyon ang mga testigo at madala sa Den Haag. Pero nilinaw ng kalihim na ang suporta ng administrasyon ay limitado sa pangangailangan ng mga indigent o mahihirap na testigo. At para pag-usapan ang mga may init na issue hinggil sa hiling na interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay makakasama natin via Zoom ang batikang human rights lawyer at ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti. Magandang gabi po, Attorney Conti, Jackie Manabat at Jack Batallones po para sa Arangkada Balita. Magandang gabi, Jackie, Jack. Yes, Attorney Conti, ito muna yung tanong ko, no? Totoo ba to? Chismis lang na may napagkasunduan daw nga na host country na yung prosecution at yung depensa. Pero binago nga daw ito, yung kwento kasi, no? Binago nga daw ito ng kampo ni Duterte. Kaya umatras ang ICC sa posibilidad na magkaroon ng release. Sabi ng prosecutor yan. Nag-uusap sila at kumbaga may initial arrangements or parang tentative exploration sa particular country. Ito daw yung bansa na dati na nilang kausap o meron na silang experience. Pero hindi nagsara. Kaya pinagtaka din talaga nitong prosecutor, bakit biglang una napalitan na nga yung bansa at sinabi pa nung defense na areglado na kami. Sabi ng ng defense noon, the prosecutor has confirmed it's non-opposition. Kaya kumbaga nagtablahan. Pero ang idagdag ko lang din dito, sabi pa rin ni prosecutor, open pa rin daw siya. Kumbaga sa usap kung sakasakali. Pero
kung mag-a-apply si Duterte o babaguhin niya yung request niya na doon na lang sa nirecommend na ng prosecutor, kailangan pag-usapan ulit at magko-komento ulit ang prosecutor para hindi yung he said, she said, tapos Yan na nga. di naman pala eksakto yung sinabi. Itong confusing statements, Oo no, nga. Partner Jack. Kasi meron yung nagsasabi, okay na yan. Sa Oo. Australia, Oo. may mga nabanggit pang mga bansa. At pinag-aagawan pa daw, di ba? Oo, Sabi nga ni Congressman Hindi kaya Colong. parang, ako lang naman to, but they're kind of testing the waters kung gagana ba yung ganitong klaseng strategy. What do you think, Attorney? Well, posible. At ang tawag nga namin, bluff, na parang, Bluff. sige nga, tingnan natin kung kakagatin o para hindi mapahiya, parang gano'n. Pero ang nakita ko, hindi naman to laro-laro lang. At kung may malinaw na basehan at malinaw na usapan, aamin ang prosecution. Maski nga hanggang sinasabi niya na, well, pa rin namang pag-usapan, parang gano'n. Kaya palagay ko, no nonsense lang itong prosecutor na sabihin mo yung totoo, sabihin mo yung tama, wag mong babaliktarin o wag mong iikot-ikutin. Yes, and Attorney Conti, kanina nga, may binanggit nga kayo ng mga posibleng na bansa. Hindi nga isinapubliko kung anong bansa ito. Hindi, basically in public, walang alam. Pero kayo bilang mga sa panig ng complainant, may karapatan kayo malaman actually kung saan bansa yan, di ba? Pero may info na ba kayo kung may anong bansa ito? Alam nyo, wala rin kaming karapatang malaman yung bansa. Kahit complainant na ano? Yung mismong mga biktima, hindi pa aabutan. Pero yung aming the Office of the Public Counsel for Victims, mukhang napasabihan. Posible, no? Kasi Klaro. siya yung nandoon. Tapos, ang medyo komplikasyon lang din kasi ay yung official na recognized ng ICC sa ngayon na representante ng mga biktima ay yung OPCV. So, kumbaga, siya yung nakakontrata ngayon doon. Yung, kumbaga, yung legal counsel ng victims of their own choice, yung pinili nila. May period pa kasi ng application ngayon at posibleng September pa yon magkakaayos-ayos. Kaya nandun kami sa precarious position na kami yung talagang representante ng biktima pero hindi pa nagkakaayos sa ICC kasi hindi pa panahon. Kaya kinakausap nga namin, inaawit-awitan ko nga itong si Paulina eh. Hi, pero siguro iniisip niya rin, security. Ano ang magiging role nyo? Ano ang kapag sinabi ko ba sa inyo, merong mangyayaring issue, magkakaroon ng problema. Okay. So, Kaya doon na lang muna. So parang kumbaga may hard copy na nandoon sa The Hague. Kung nandoon ka at may karapatang kang tingnan nyo, di siguro makikita. Pero as of now, wala lang. Para hindi rin magkakaroon ng problema dun sa international community. Pero yun nga yung naano ko, Attorney, yung pala nasa rules pala yun, hindi naman kailangan na informant kayo kung anong bansa. Pero ngayon, naintindihan ko ng partner and Attorney Conti, yung anxiety ng mga complainants, natatakot sila para sa kanilang security. Kasi pagdating pala sa bansa, bulag din sila kung saan papadala. No? Tama po? Kasi it's part of their strategy. Tama ba, Attorney? Oo, ganun talaga kasi yung kumbaga redactions. It's always for the security, not only of the victims but also of the accused. Okay. May ganong, I mean, in consideration, ayaw nilang ipaalam. Kaya lang, sabi nga namin, in this case, kami yung mas dehado. Hindi siya yung tipong, kumbaga, siguro in other situations, talagang lahat tayo magiging protektado. Pero sa tagibang ang power relations at talagang mas dehado ang mga biktima dito. Kaya kami rin ang dehado kapag hindi namin alam. Pero labas dun sa bansa, mas concerned kami sa kondisyones. Importante din yun eh. Paglabas ba niyan, pwede ba yung pumunta saan? Pag nasa labas ba yan, paano yung passport niyan? Sasamsamin nyo ba? Sa ibang circumstansya, sinasamsam. Kapag ganyan ba, dapat ba, bibigyan niya ng cellphone, bibigyan ng access sa internet. So yung mga ganong kondisyones, importante din para sa amin. Actually, mas importante pa nga sa bansa. Attorney Conti, nung lumabas itong pahayag, no, ano yung naging reaksyon ng mga biktima? Of course, I believe that there's anxiety, pero nakausap niyo na po ba sila? Ano yung reaksyon nila dito? Medyo, syempre, nung una, nung nag-apply, parang, ano ba ito, attorney? Nagkandaiyakan na nga kami. Sabi ko, ano ba ito? Kaya nga.
Kasi sila, ang tinitingnan nila, in the long run, marami tayong nahaharap na parang preliminary issues. Pero sa kanila, sa punot dulo, parang lumalabo po yung hustisya, parang hindi na po nabibigyan ng katarungan yung anak ko. Ganon sila lagi. Kaya sabi ko nga, okay itong mga to, no? Eyes on the prize, kumbaga. Yun yung punot dulo nila. At bawat kibot na mangyari, yun yung iniisip nila. May nagkaiyakan. Pero dito sa sinabi ng prosecutor, parang medyo gumaan-gaan na, ay okay, hindi pa naman pala areglado. Hindi pa, kumbaga, ayos na ayos. Kaya, sige. Pero meron pa rin agam-agam kasi sabi ni prosecutor, well, open pa rin kami in principle, lalo na kung sa ganitong bansa. So, napapaisip sila. Baka naman mamaya, kung kunyari, i-meet yung conditions, umayag. Kaya, ano lang, cautious, pero sa ngayon, medyo magaan-gaan na yung loob. Okay, last na question na lang po. Nasaan part na tayo? Kailan natin malalaman yung decision po dito sa request na to? Palagay ko within the next few days. Okay. Pag hindi this week, next week nga eh. Alright. May isa na lang na parang hinihintay na komento. So may isa pang hindi naririnig, si receiving state. Okay, nako. Diba? Pwede niyang sabihin, totoo yan. Hindi totoo yan. Opo. Sige. Pwede din, aside from the receiving state, yung lahat ng miyembro ng ICC, yung tinatawag na Assembly of State Parties, Opo. hindi ko alam kung bibigyan ng puwang yan ng ICC. Pero kung ano't ano man, sana ma-resolve na ito soon, sooner rather than later, para magtuloy na tayo dun sa mismong kaso. At yung mismong kaso, may deadline next week. Okay, maraming Maraming aabangan, attorney. Ang aabangan natin, kung para sa lahat, July 4. Opo. Dito lalabas yung tinatawag na document containing the charges o yung parang charge sheet. Opo. Information. At dito natin malalaman ano na ba talaga yung actual na kinakaso kay Duterte. Okay. Advanced sila. Opo nga po. September pa yung hearing, pero July July meron ng 4, papel. parang nausog ng isang buwan. Exciting pala next week kung sakali. Naku, maraming salamat po, Attorney Conti, sa oras na binigay nyo. Alam ko, very busy po kayo. Magandang gabi po at ingat po kayo, Attorney. Salamat po. Salamat, ingat. Samantala, pinayagan na ng Commission on Elections and Bank na maiproklama si Marcelino Marcy Teodoro bilang kinatawan ng unang distrito ng Marikina. Ito'y matapos aprobahan ng COMELEC ang kanyang motion for reconsideration kaugnay ng issue ng residency at tuluyang ibinasura ang naunang desisyon ng First Division na nagsasabing may material misrepresentation sa kanyang kandidatura. Sa 38 pahinang resolusyon, iginiit ng COMELEC na nananatiling intact ang legal na paninirahan ni Teodoro sa Barangay San Roque, ang sentro umano ng kanyang pampublikong serbisyo. Giit ng COMELEC, hindi sapat ang mga dokumentong nagpapakita ng ibang address para sabihing tuluyan ng iniwan ni Teodoro ang kanyang lugar sa 1st District. Ngunit hindi ito pinalampas ang kanyang katunggalin na si outgoing Senator Coco Pimentel na tinawag ang desisyon bilang pagtalikod sa konstitusyon. Sa kabila ng batikos, nakapila na ang proklamasyon ni Teodoro at ayon sa COMELEC, desisyon na ng Marikina City Canvassers kung kailan ito formal na iaanunsyo. Matapos ang 12 araw ng gulo, bahagyang binuksan ng Iran ang kanilang airspace sa silangang bahagi ng bansa kasunod ng ceasefire laban sa Israel. Ayon sa Iranian state media, muling pinayagan ang international overflights at domestic flights patungo sa mga paliparan ng silangang Iran, kabilang na ang mga Mashhad, Chabahar, Zahedan at Jask. Sarado pa rin ang airspace sa ibang bahagi ng bansa gaya ng Tehran. Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Apat na pong priority bills ang naipasa bago nagsara ang 19th Congress. Ito na ang pinakamaraming naipasang bills mula pa noong panahon ni dating Pangulong Fidel Ramos. Ayon sa Department of Economy, Planning and Development o DepDev, kabilang dito ang mga batas na may kinalaman sa buwis, agrikultura, edukasyon at digital governance, tulad ng Public-Private Partnership Code, Tatak Pinoy Act, Virology Institute of the Philippines Act at E-Governance Act.
Kasama rin sa mga bagong naipasa ang Government Optimization Act at batas na magpapabilis ng right of way para sa mga proyekto ng gobyerno. Sa kasalukuyan, 7 pa sa mga panukala ang hinihintay na lang pirmahan ni Pangulong Marcos para tuluyang maging batas. Sumailalim sa isang seminar ang mga bagong kongresista bago sumabak sa 20th Congress. At House Speaker Ferdinand Martin Romualdez may bilin sa mga bagong mambabatas. Yan ang mga umaarangkadang balita ni FMR News Senior Correspondent Willie Delgado Jr. Matapos ang 3 araw na seminar na binigay sa mga neophyte congressmen, sinalubong naman kagabi ng isang fellowship dinner sa Malacanang ang mga bagitong kongresista na pinangunahan ni House Speaker Martin Romualdez. Kasama ng mga baguhang kongresista ang mga nagbabalik na congressmen na siyang bubuo sa 20th Congress. Kasabay ng kanyang inspirational speech, inapila ng leader ng Kamara magkaisa sa mga programa ng Marcos administration sa ilalim ng bagong Pilipinas. Against the mandate of our President Ferdinand R. Marcos Jr. to make sure that the 20th Congress is very, very much in sync with the administration's policies, his Philippine Development Plan, his fiscal medium-term framework for the economy, and the vision for the bagong Pilipinas. Kabilang sa mga dumalo sa dinner ay mga nagbabalik na miyembro ng Young Guns congressmen. Wala daw napag-usapan patungkol sa kung sino ang mamumuno sa 20th Congress. Nandun po kami kagabi. It was merely a getting to know each other, kumbaga. So welcoming the incoming members of the 20th Congress as well as to inspire them, no? In-inspire niya yung mga membro, hindi lang mga membro ng incoming but even those who are present last night na mga re-elected members ng House to inspire the incoming members to commit themselves to their to their advocacies individual, no, sa kanilang mga distrito. Kumpiyansa ang mga nagbabalik na kongresista na walang mababago sa leadership sa pagpasok ng 20th Congress. Ito'y sa kabila ng mga umuugong na balita na may nagbabalak palitan ang liderato ng Kamara. Just to be exact, there's already a 283 who signed the manifesto. So that's an overwhelming majority in the support of House Speaker Martin Romualdez. And only time will tell. But this manifesto shows a strong support that the leadership of Speaker Martin is supported by the majority of the House members and the incoming members for the 20th Congress. Willie Delgado Jr. umaarangkada sa pagbabalita. Ngayong gabi, gaganapin ang 20th Golden Dove Awards at ilan sa mga kasama natin sa DZMM at FMR ang nominado ngayong gabi at live mula sa Aliw Theater sa Pasay City, naroon si Chloe Weber. Chloe, kamusta dyan? At sino yung mga kasama natin na nominated ngayong gabi? Jack, nandito kami ngayon sa loob ng Aliw Theater para dumalo sa ika-28 taon ng KBP Golden Dove Awards after itong mahinto noong 2019. Ang masaya dito, 4 sa programa natin ang nominado. Ang Happy Morning, hosted by DJ Alex at DJ Pretty Boy Tonyo, at ang Was Happening, hosted by DJ Kiko Kalikot at Mama Mia, na ilan lang sa mga programa natin sa 92.3 FM Radio Manila. Pero hindi lang yan. Nominado din ang programa natin sa DZMM. Ang nagseserbisyo Niña Corpus kasama si Migs Bustos. ATM, Anong Take Mo kasama sina Attorney Terry Ridon at Alex Baltazar. At Win Today by Winnie Cordero. Ayan muna ang latest mula sa Aliw Theater. Balik sa inyo, Jack. Yes, maraming salamat Chloe Weber at good luck sa mga nominees. Yan. Good luck sa Sana mga next year makuha ko yung tallest anchorman lang. Magandang award yon para Yes. sa'yo. Oo. At yan ang mga balitang umarangkada ngayong araw. Sa ngalan ni Niña Corpus, ako si Jackie Manaba. At ako naman po si Jack Batallones para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na Arangkada Balita.